Yan ang na-harvest namin dito sa mga garden namin. Sitaw, kamatis, okra, yung pepino, kalabasa, sili, bayas, okra. Ayun. Ito yung prayer. May word naman ako. Bigay ko na lang yung Huwag kang masyado alalahanin. Marami kang alalahanin sa buhay. Alalim ang iniisip mo. Hindi pala pwede ako kumontrata. Kahapon sa kahapon sa Masinag. Ngayon, doon. May binili lang kami doon. Nagkataon pa, meron pang nagbanggaan. Ako pa ang Patay nga daw. Hindi ba yung patay? Ay, hindi kahapon, nung yon, nung linggo. 4 yung namatay doon. Oh, yun na nga yun. Oh, 4 yung namatay doon sa Masinag. Ano daw yata eh? Tangatipulo? Kutsi daw yata ang Oo. pumasok eh. Tahon. Nadamag tahon. Sa ano yun sa may Masinag yun, sa may Masinag yun. Bandaw eh. Yung malaking truck. Malaking truck daw ang ano eh. Malaking truck, tsaka tsaka kotse. Pero maraming namatay doon sa ano Kaya ako hindi na ako nagda-driver eh. Dahil talagang minsan may aksidente na ganyan. Kahit nag-iingat ka. Pag mabagal sila ron, kaya naiinis sila sa akin. Pag mabagal sila ron, nililipat ko sila. Nandito ka sa akin mga nakalatag yung patay. Katulad yung truck na yun. Kaya nga eh. Wala namang kasalanan yung truck eh. Kasi siya ang binangga. Siyempre lang kay. Oh, pero abala pa rin. Wala yung magandang ginagawa nila. Ano pala yun? Abala pa rin. Ikatapos ko na ng criminology yun ngayon. Ha? Ikatapos ng criminology. Ang iniisip ko doon. Magtatapos ang criminology sana yun. Ang iniisip ko doon, overspeeding o kaya lasing yung driver. Lasing yun, baka galit yung kabading. Driver ng truck? Pag nakainom. Hindi, sa... Kotse? Sinasabi naman niya sa balita, normal lang naman daw siya. Nabuhay yung driver. Ma-accidente ka ba ng gano'n? Mapusok pa yung mga... Siyempre, bata pa yun eh. Mapusok pa yan. Tira na yun. Tayo daw po ay tumungo na sa ating program proper kasi magdi-discuss po si Engineer Ray Mendoza about pests and diseases. Okay. Napakabuti ng Diyos. Sobrang pinagpala ang mga panahon. Dito tayo. Amen. Hey. Dito tayo. So, tayo po ay umpisahan po natin ang ating ang araw ngayon para sa isang panalangin. Kaya tawagan ko po si Ate Merly para pangunahan po tayo. Gandang umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Diyos na nagpatubo nitong mga ating harvest. Amen. Yung nakaraan, ang isinare ko po ay Juan 4:24. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. So ngayon po, siya po ay ating kakausapin ngayon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay na nasa langit na nasa lupa. Lumalapit kami sa inyo, nagpapuri, nagpapasalamat sa iyong mga ginawa sa aming mga itinanim. Kayo, O Diyos, ang nagpatubo, kayo ang nagpalago, kami lamang ay nagtanim at naghanda ng lupa, pero kayo talaga, Panginoon, ang dahilan ng lahat ng ito. Lord, bigay namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pasasalamat. Kita namin ang iyong himala sa aming tanim, kita namin ang iyong himala sa buhay ng bawat narito. Kung kami nagising kaninang umaga, ito ugad ay isang himala. Purihin ka, sambahin ka. Samahan niyo po kami sa lahat ng gagawin namin sa umaga na ito. Pagpalain mo ang tagapagsalita. Salamat po Diyos sa presensya mo sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Naawit panalangin pa pala. Ang awit panalangin po, Panginoon, dalangin ko, Bayag mo sa
makita tunay naming pagkatao. Pagsisilbi sa kapwa ko, pagsisilbi na rin sa'yo. Tulungan mo sa mithi ko upang kami mapanuto. Pagsisilbi sa kapwa ko, pagsisilbi na rin sa'yo. Tulungan mo sa amin upang kami mapanuto. Katulad po na ating dating ginagawa, tayo po ay antayin po natin ang ating pambansang awit. Bayang magiliw na awit. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw na kailan may nagdidiling. Pang-araw na luwalhati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya na pag may nang aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ayan po, so pwede na po tayo maupo lahat. Ang ibabahagi ko po sa inyong salita ngayon ay 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ang sabi po ay, whether you drink or eat or whatever you do, do it for the glory of God. Sa Tagalog naman po, ano man po ang ating ginagawa, tayo man po ay kumakain o umiinom, gawin po natin ito para sa ikararangal ng ating Panginoon. Amen? Bakit po pagkain at pag-inom ang inihalimbawa? Dahil ito po ang list na pwede natin gawin na pwede tayo magkasala. Diba? Hindi naman tayo magkakasala habang kumakain o umiinom. Unless, spirit yung iniinom natin. Ano po? Yun po ang hinalimbawa ng Panginoon. Kasi, ang gusto niya po, sa lahat ng ating gawin, nawa, ikarangal po niya. Amen? Hindi tayo nagkakasala. Pwede tayo nagalit si Jesus. Nung sa templo ay marami nagtinda, ay tinapon niya, pero hindi po siya nagkasala. Amen? Pwede po tayo magalit, huwag lang po tayo magkasala. Amen? So, salamat po sa salita ng Diyos. So, ngayong umaga po, ano na po ba ang programa natin? Magre-recap pa po ba tayo? Magpapasalamat, kasi parati naman pong nire-recap, magpapasalamat na lang po ako sa lahat ng bumubuo po nitong FFS. Sila Ma'am Pia, sila Engineer Jay, Engineer Ray, Engineer Ray Mendoza, and Ray Garcia. Maraming salamat po sa kanila, napakatyaga po nila. At isa pa po na pinapasalamatan ko, yung mga kasama po natin dito na talagang actual na nagtatanim. Amen. Dahil hindi po sila nagdamot ng kanilang nalalaman. Kanila pong ibinahagi sa amin na kami po ay mga neophyte, kumbaga. First timer pong mga magsasaka. Nag-aaral pa lang. Napakamalaking bagay po silang napasama sa atin at sila po ay very, alam mo, bukas ang puso nila para ibahagi nilang nalalaman nila. Hindi sila nag-iisip ng kompetisyon, bagkus ibinabahagi nila para tayo lahat ay sama-samang managana sa ating mga harvest. Amen? Amen. Ayan. Amen. At sa lahat ng ating mga natutunan, sana po hindi doon lang matatapos. Nakakalungkot na malapit na matapos ang ating programa, no? Nasanay na tayo na every Wednesday nagkikita-kita tayo. Sana lagi. Kaya may forever, ang no? magagawa natin, kahit wala na tayo dito,
May Facebook naman. Pwede Ayun. naman tayo makita-kita. Yan. May May GC tayo. Pwede tayo magkita-kita sa isang farm. Halimbawa ngayong araw, nag-invite yung isang kasama. Di ba? Tapos, pwede na pa naman natin ituloy. Wednesday din po ba yan? Every Wednesday. Yun lang. Every Wednesday na yan. Ayan. So, nakakatuwa itong samahan natin na ito. Ang saya. Nag-gain tayo ng maraming kaibigan. Bukod sa knowledge na napulot po natin dito, napakarami po natin natutunan. Amen? Ayan. So, wala na siguro akong pwedeng i-share. Siguro, tawagin ko na po yung next na magsasalita. Ano po? O, si Ma'am Pia po muna. Habang piniprepare po yung, Okay po, maraming salamat sa inyong lahat. Bali po, may mga record po ang lahat na leader sa group. Kasi ang mga ano natin, yung mga pangalan doon, na alam natin kung ilang araw tayo na hindi pumasok. Bali, first Ikaw ang leader na. sa group ang magkakaroon Si- ng t-shirt. Ha? Ano? Hindi naman, kahit hindi complete, pinakamaraming pasok. Tapos yung mga huli, pwede kayo magkaroon, pero bibili kayo ng kulay. May dala kaming sample ng kulay. Pero bawat group, kailangan ang leader natin may listahan kung sino lang talaga yung per 7. Per 7 doon sa group. Para ano. Yung certificate engineer, pwede yung completion na rin. Kayo, si supervisor namin kasi decide din. Kasi dalawa pong klase yan. Certificate of completion, complete po sila. Pero yung certificate of participation or attendance, yun lang po yung kasi Bihira lang po matin. kung kalahati po yung absent po, hindi po certificate of completion yung mga participation lang. Ayun. Completion yung mga, halimbawa, may absent pero nagpaalam, pero hindi abutin ng 3-5. Ayun. Ayun. Ah, very Okay ba? good. Basta emerald green ang kulay. Kung sa palagay nyo sa sarili nyo, yung honest kayo, na hindi kayo nakapaalam, tapos sobra 5 ang inyong absent, bibili na lang kayo ng emerald green para kasama sa graduation. Pare-pareho lahat kulay. Pero in-announce ng mga leaders yan kung sino ang magkaroon kasi sila may hawak ng group nila. First 7, kasi 35 lang yon, pero hindi pa natin alam kung kailan ibigay, basta sa 29 kasi ball makuha na natin. Okay? Ang ating speaker po ngayon si Engineer Ray Mendoza. Siya po ang aming Extension Division Supervisor. Siya din po ang sa Fit Center, Fits Manager. Yung doon sa Buso-Buso Fit Center, Fits Manager. Siya po nag-ano ng siya po ang ating kinukonta kung magpapa-seminar tayo. Halimbawa, sa group nyo, mag-update kayo ng mga technology. Si Engineer Ray Mendoza po, ano nyo lang po sa City Agriculture Office po. Palagi naman po siya sa office pag Monday. Kailangan po pag nakaschedule kayo, every Monday. Yan. Tapos sa Fit Center, kung mga anak nyo gusto matuto mag-tanim, may babasahin po tayo doon. Si Engineer din po ang manager doon. Okay po? Palakpakan po natin si Engineer Ray Mendoza. Kilala niyo mga insekto. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, sir. Good morning. Lakas ni ano talagang nagpapahiwatig eh. Approve na, huwag ka nang masyadong malakas. Okay po. So yung topic ko ngayon is sa sakit at saka sa mga peste ng gulay. So sa palay kasi hindi na ano po. So habang inaayos po ni engineer, medyo nagkakaroon ng technical problem po ano. So di ba start nung sinasabi po nila na kahit maganda yung ating mga ginawa dyan, maganda yung preparation natin, yung management natin, pero sa kabila po noon ay bumababa pa rin yung ating ani. Dahil po yan sa mga peste at saka sa mga sakit na ating nararanasan. Di ba natin mga na kita naman po natin sa halaman. Ano po? Yan, nag-green na. So yan. So
isa sa mga nagiging dahilan or pagbaba ng produksyon ng ating mga magsasaka ay dahil po sa mga sakit at sa mga peste na umaatake sa ating halaman or sa ating gulayan. Ano po? So, yan naman po ay hindi talaga naiiwasan. Pero sa mga unang bukas na mga area, mostly hindi gaano inaatake. Gawa ng hindi pa masyadong ano dun sa mga sakit at saka sa mga peste na ano doon. Ano po? So, parang ano no? Kulubot. Hindi, magkano yan? Parang may sakit ah. Mga sakit. Yung ano eh. May sakit ang gulay nga. So sa mga sakit muna tayo, mamaya na yung mga pest or mga pest na ano. Kag, ikaw. Talagang ano, papalakas talaga ito ah. Pero nakapirma na kanina kaya okay na eh. So yun. Yan, medyo okay na. So, akala nyo yung halaman nyo, ang sakit at peste po kasi na nagdudulot sa ating mga ano, akala nyo isa yung dahilan. So, pag nakita nyo po dun sa halaman at nakita nyo gantong mga sintomas, dapat maging pamilyar po kayo at saka kung ano yung mga gagawin. Ano po, kasi baka sakit pala ang tumama, akala nyo peste yung tumatake. Ano po? So, paano po nagkakaroon ng sakit yung ating halamanan? Ano po? So, paano po nagkakaroon ng sakit? Siyempre, so, dapat po, nandyan po yung ating, isa po sa mga nagkukontribute dyan yung kapaligiran na favorable sa sakit. So, sa kapaligiran, pabago-bagong temperatura, pabago-bagong weather, so, maaaring magkasakit po. So, siyempre, hindi naman po magkakaroon ng sakit kung wala po yung halaman na kakapitan. Ano po, or yung, siya yung pinaka-host plant. Ano po, so doon. So, of course, dapat magkakaroon ng sakit yan kung may mga mikrobyong nagdadala or yung tagapagdala. So, kung hindi po yan tatlo na yan ay magkakasama, ay hindi naman po magkakaroon ng sakit. Kasi, dapat po, ano yan dyan sa tatlo na yan. So, yung kapaligiran, yung halaman, kasi kung ibang nagbabagong kapaligiran, dapat mayroon ding mga halaman na dapat pwede tayong itanim para hindi siya tamaan ng mga sakit. So may mga high yielding variety na hindi gaano tinatamaan ng sakit. At isa pa dyan yung mga mikrobyo na nandyan sa ating Kikita niyo po ba dyan? So may dalawang uri po ng sakit. So dalawang uri lang naman po ang sakit. Ano po? So yung abiotiko at saka biotiko. Ano po yung pagkakaiba dyan? Pag abiotiko, walang buhay po yun. O hindi nakakahawang sakit. So, may mga nakakahawa at di nakakahawang sakit. So, yung may buhay, yun po yung biotiko o nakakahawang sakit. So, may mga sakit na hindi nakakahawa. Mamaya ipapakita ko. Di ba makikita nyo dito minsan, pinatatanggal natin dahil may nakakahawa. Meron namang sakit na kahit hindi matanggalin doon, halaman doon, hindi siya nakakahawa. So, yun lang po yun. So, mga sakit po na dulot ng abiotiko or yung ano nga po yung abiotiko? Yung hindi wala pong buhay. O yun, yung hindi nakakahawa. So, isa po dyan, kung masyadong malamig o masyadong mainit na temperatura. So, dun po, maaaring magkaroon po ng sakit yung ating halaman. Kaya ang sasabi ko kanina, pabago-bagong temperatura ng ating panahon, so maaaring magkasakit. Tayo man po, ang tao, ganun din po. For example, mga bata, di ba minsan sobrang init, tapos na-expose siya sa malamig, maaaring magkasakit po yung bata. So sa halaman, ganun din po. So katulad nito, makulimlim, tapos mamaya biglang iinit. So nakakasakit din po yung ating halaman. So pwede rin po magkasakit dahil po sa sobra o kulang sa tubig. So, di ba minsan akala nyo may insekto na tumama dun sa or may sakit na yung yung ating halaman, pero yung pala dahil nalalanta ay hindi nyo nadilig. Yun. So kaya po nalalanta yung halaman dahil kulang sa dilig. So dapat nakikita nyo po siya nagbibigay ng sintomas Once a week kasi lang yung halaman kung anong kakulangan niya or yung ano yung sakit niya.
Kasi sobrang init tapos yung kulang sa tubig, talagang malalanta siya. Yun. Pag nalanta po ang halaman, dun po siya na parang nagkaroon din po siya ng stress na kung saan dun po siya madaling tamaan ng sakit. Sa tao ganun din po. So, Kulang sa siyempre, tubig, no? na-stress tayo, madali Pag tayong kulang sa tamaan tubig. ng mga sakit. So yun po, isa din po nagkukos yan. Yung sobra, so pangit po naman yung sobrang tubig at saka yung kulang naman sa tubig. Pag sobra naman po, maaaring magkaroon ng mga fungus dun sa ating taniman. So Fungus. masyadong mataas yung ano niya, kalumigmig ng lupa. Ano po? So pwede rin po yung kakulangan sa sikat ng araw. Araw. Sabi ko nga, di ba, unang-una pinagawa ko dyan is pruning. Kasi ang mga mas lalo mga fungus, mga pag hindi po nasikatan ng araw yan, so dumadami sila. So maaari pong magkasakit yung ating halaman dahil po sa mga fungus, sa mga Abiotic, oh. mga bakterya doon kasi nga hindi nasisikatan ng araw. So dapat po, at saka isa pa po doon, yung resistensya ng halaman kapag hindi po siya nasisikatan ng araw, maputla. So ang mga dahon ni akala mo payat, isa pa yan. Payat na matataas. So yun po yung katangian ng halaman na kulang po sa Araw. sikat ng araw. So Ganun din ang tao. kaya kahit anong gawin nyo po dyan, kahit patabaan nyo yan, isprayan nyo na kung ano-ano, hindi po siya gaganda. Ilang oras po dapat nasisikatan ng ating halaman? Sinong may alam? Ilang oras? 8 hours. 8? 3? Okay, so ang tama po si Kuya, 8. Pero pwede pong 6 to 8 lang. 6 to 8 hours po ang dapat nasisikatan po yung ating halaman. Although na may mga halaman pong hindi ganong nangangailangan ng araw, katulad ng mga luya, ang sili hindi gaano yan, pwede po sila sa medyo malalamig, pero dapat nasisikatan pa rin siya kahit paano. So mga 6 hours or medyo kahit mababa ng konti doon. So para ano siya, magbigay ng tamang ano niya. Kasi kung hindi po nasisikatan ng araw, maaari pong mabuhay din siya pero hindi po niyo ma-attain yung in-expect niyo pong ani, yung maximum harvest. Ano po, so napaka-importante po nun. So dapat nasisikatan ng araw. So isa Ano pa po pangalan dyan, mo? kulang sa oksihino or oxygen gas. So dapat na ano din po, pag kulang din po kasi noon, tayo man, kung walang oxygen, patay tayo eh. So ang halaman po ay huminga rin, kailangan din po niyan. So yun, pag yung kakulangan po niyan, maaaring magbigay ng sakit or doon sa ating halaman, magbigay ng sakit sa ating halaman. So pang-5 po yung pollution sa hangin. So yung mga sabi nila, kung sa organic nga ano yan chine-check nila yung pollution sa air. Kasi hindi siya sinisertifikan bilang organic kung polluted yung ating hangin. Mas lalo sa mga, although sabi nila yung sa malalayo sa mga kalsada na hindi dinadaanan ng mga sasakyan, maaari daw na lesser yung pollutant air doon na pumupunta. Pero sa mga malalapit sa minsan ini-encourage nila magpa-certify doon ng organic or gawa na nga yung sa hangin. So nagkakaroon din po ng sakit ang ating halaman dahil sa hangin na polluted na. Tayo din pong tao, ganun din So siyempre, di ba, gusto nga natin dito tayo sa bundok na masariwang hangin. So sa halaman, ganun din po. So dapat hindi natin siya inaano sa mga, ma-expose sa mga gantong klase. Kasi pag hindi, magkakaroon din po siya ng sakit. So ano pa po ba? Siyempre, kulang sa tamang nutrisyon. So magkakasakit po ang ating halaman kung wala po siyang nutrisyon na tama. Di ba tayo, naglalagay tayo ng mga pataba, ng mga pulyar, mga ano. So, sa tao din, ganun din Para lumakas ang ating resistensya, nag-iinom tayo ng mga vitamins. Para hindi po tayo magkasakit. Kasi, pag kulang tayo sa mga vitamins, maaaring tamaan po tayo ng sakit. Ganun din po sa halaman. Naalala ko Kulang tuloy po sa tubig. nutrition, automatic po magkakasakit yung ating halaman. So, pwedeng, kanina nga akala ko yung pangungulot ng pakita kung anong usually kasi yan nutrient deficiency yung ganong mga nga lang may history tayo na nag-spray tayo nung ating na-spray po natin ng herbicide kasi tinignan ko rin po dun sa dulo dun pati dun sa kabila kasi may dun may palong dun tinignan ko hindi naman siya kasi kung lahat po ganon maaring dun sa nilagay natin pataba pero hindi po
pesticide. Ano po? So, kaya nagkakasakit po doon. So, pag kulang sa nutrition, sa tao ganun din. So, ang halaman po ay magkakasakit din. So, dapat balanse. Yung tinatanong nga sa akin ni Kuya kanina doon kung kailan daw nag-a-apply ng pataba. So, ang ginagawa natin dati, di ba, is weekly interval. Pwede naman po yan, although na-discuss na po yata yung nutrient management, di ba? So, may timing po yan. At saka sinasabi ko nga, ang halaman ay nagbibigay ng senyales. Kung yan tama, may patubig naman, tapos nasisikatan naman ng araw, maputla pa rin, or naninilaw yung dahon, although na hindi pa naman siya magulang, maaaring kulang siya sa pataba. So yun po, so wag po kayo mag-apply kagad ng pataba na hindi nyo po nalalaman kung ano yung sakit ng ating halaman. Baka yung bata, dinala nyo, di ba ang doktor tinatanong o rin-examine muna yung bata para malaman kung ano yung nararamdaman niya. Kasi baka sinabi nyo, inuubo, ang binigay nyo naman ay sa sipon. So layo. So hindi po siya timing or hindi akma doon sa ating ilalagay. Kasi nakita nyo lang po na nilaw, akala nyo kulang na sa nutrition or yun pala may sakit or may tama ng insekto. So mamaya po makikita natin yan. So pwede rin pong magkasakit ang ating halaman sa pamamagitan ng pagkalason ng mineral. Ang ating pong lupa ay may mga mineral na nandyan. So maganda nga po natitest siya para alam na natin yung yung quality or nung ating lupa or nung soil. Kaya ang iba po dyan nagpapasoil analysis para malaman kung ano yung mga mineral na nandun. So, usually, ang ginagawa lang natin is, by tinitingnan lang natin yung quality ng lupa para makita natin kung texture niya okay ba. So, parang ganon. So, magbibigay din po ng sakit yung ating yan kung masyadong mataas yung halimbawa lead content dun sa lupa. So, maaaring malason magkasakit po yung ating halaman. So, halimbawa, mataas yung magnesium doon. So, yun. So, dapat po yan kasi mga minimal lang ang nandyan sa lupa. Pero kailangan po siya ng halaman. So, pwede rin po yung di angkop na asin ng lupa. Ano po yun? Yung pH. Yung nabanggit ni Paring Ray yan dati. Yung pH, hindi yan po yung pH na ginagamit ng ating pH care. Yan po yung alkalinity at saka acidity ng ating lupa. So yung iba po dyan naglalagay ng agricultural lime kung medyo acidic. Ano po? So may pangsukat naman po dyan para malaman yung pH level ng ating lupa. At ang halaman po ay may kanya-kanyang reaksyon sa pH ng lupa. So maaring magkasakit po siya kung masyadong acidity na yung lupa natin, pero dito kasi ang Antipolo more acidic. Kasi medyo mapula ang ating lupa. So sa ibang mga school na pinuntahan ko, talagang mapupula. Kaya pinalalagyan ko siya ng mga organic matter. Pero kung meron ding mga lime, pwede rin yung agricultural lime, pwede pong lagyan natin yon to balance the alkalinity and acidity ng soil. Ano po? So pwede po yun. So kasi ang mga halaman natin ay iba-iba din yung response doon sa alkalinity at saka so may mga requirement po yan. Pag tinignan nyo po minsan ng mga halaman, may pH recommendation yan. So dapat masukat po natin yan. So hindi po yung basta tanim na lang tayo ng tanim dun sa lupa na yan. Kasi sabi nila, tanim lang ng tanim dyan sa ganyang lupa, hindi na talaga gumaganda. So yun po yun. Baka yung lupa ay may problema na. So mas lalo kung lagi nyo pong tinataniman. So sinasabi nila, kaya umaasim ang lupa, constant use of inorganic fertilizer, yung mga chemical fertilizer natin. Ano po? So, ang chemical fertilizer kasi natin is meron niyang mga yung filler niya, yung parang foam, yung filler ng ating urea complete, yun, pag hindi po natutunaw yun, humalo yung sa lupa. So, pag lagi po kasi ginagamit natin synthetic, maaring magka-problema po yung ating lupa. So, pwede rin pong magkasakit ang ating halaman sa pagkalason sa mga pestisidyo. So, tayo dito sa ating FFS is GAP ang ating ginagawa. Although na nag-spray tayo ng mga pesticide or insecticide kasi kung hindi na kaya, mamaya ipapakita ko po yun. So, dito bilang GAP tayo, hindi natin i-recommend kaagad na spray ng pesticide. So, mamaya pakita ko naman, mayroon naman pwede kasing mga gamitin. Katulad kanina may siling, pwede po yun. Labuyo. So marami pwedeng neem tree, so mamaya discussing ko pwede po yung mga so pwede pong gamitin yon. Pero kung talagang severe na yung damage dun sa ating so yung last option natin is
chemical fertilizer. Yun ay chemical pesticide ang ginagamit natin or insecticide. Kasi yung po yung atin, mga ano lang yan eh, kung kakunti pa siya or hindi pa naman masyadong marami. Yung iba nga sabi nila, tirisin, pulutin, yung na lang, kaya tanggal natin. Para hindi natin Putulin. tirisin. So, hindi natin pwedeng sprayan kaagad. Hugutin. Kasi, yun. So, Hinugot pwede ka po nga, yung dalawang ganong puno. muna. Ang So, binunot ko. Pwede rin pong magkasakit siya kung mali yung pag-aalaga ng ating halaman. So sa mga bata man, kung namali tayo ng pag-aalaga ng ating mga sanggol or ng baby natin, maaaring magkasakit siya. So kung mali yung ating pag-aalaga, so maaaring magkasakit siya. Ganun din po sa halaman. Baka may hindi tama yung mga ginawa nyo doon, so maaaring magkasakit siya. Halimbawa na nabali nyo yung o gano'n, katulad nun, na-spray ng hindi inaasahan, nagka-problema tayo doon. So, maling ano. Pero hindi naman natin yon. Parang inaano na talagang na-sprayan eh. Alin yung talong? Talong tayo, no? Huwag na yun eh. Kaya nga yun eh, sa experience lang yun. So, ibig sabihin, huwag tayo basta-basta gagamit ng sprayer nang hindi natin alam kung ano yung pinagamitan nun. Na pesticides. Kung pesticide, pwede po siya sa mga ano. Huwag lang sa herbicide. So, ang ginagawa ko nga dyan, sabi ko nga dyan sa mga farm owner or sa mga farmer, dapat at least 2 yung inyong sprayer. Merong, nakaseparate po yung hindi natin maiwasang mag-herbicide, separate nyo po yun, lagyan nyo po ng label. Kasi, yun nga po ang nagiging dahilan. Kasi kahit hugasan nyo po yung hugasan yun, yung counting ano nun, matindi po epekto sa halaman. Ano po? So, tingnan mo, in-spray na natin ng tubig, nakailang spray tayo, kumapit na po kasi. So wala na tayong nagawa doon. So kaya ganyan na nangyari. Pero baka makahabol pa naman, marami tayong ma-harvest doon sa ilang puno na yon. Baka sa tinulad. Hindi, may ano naman, may makakahabol pa naman po yan. So siguro patatabaan na lang po yan. Kasi yung mga parang early ratuning tayo yung ginawa natin. Ano po? So ginagawa lang kasi ang ratuning kapag yung harvest, ng peak harvest is na-attain na. So para kaysa magtanim tayo ng bago, niraraton natin. Ang niraraton naman po dapat free of yung mga sakit. So wag po tayo magraraton na ng may sakit naman na yung halaman, pinipilit mo pang ano. So maaaring maka-apekto pa siya. So pipiliin nyo lang po yung magagandang iraraton. So katulad kanina. Tapos mamili lang kayo, isa o dalawa na pwede nyong iraton. Kasi wag po yung, ay ang gaganda pa sa ano. Pag inanong mo po yan, lilit ng ano po noon, bunga. Kasi hindi niya kayang supplyan ng nutrition, yung mga ibang branches niya. Kahit lagyan na ng patabasin. Kahit lagyan yun, dudublihin mo, kaya lang, ganun pa rin, kasi nag-aagawan na po sila ng ano. So medyo lilit yung bunga noon, katulad din sa kalabasa, ganun din siya. Sa other crops, kaya yung mga tinuro sa cultural management, dapat magawa niyo po yun. So yung, di ba tinuro po sa inyo yung cultural management ng iba't ibang klase ng gulay. Iba-iba po kasi ang management ng iba-ibang crops. Akala nyo pare-parehas. So, sa sili, iba din sa ampalaya, iba din sa mga leafy vegetables. So yun po yun. So dapat yung mga naituro sa inyo dati, tapos yung pagpapataba, yun lang naman po. Tapos, ang number 1 po talaga kasi nagiging problema ng farmer natin is yung pest and diseases nga. Kasi tama yung mga ginawa ninyo, sinunod nyo yun. Pagdating doon, hindi nyo na-manage yung sa peste at sa mga sakit. So, maaring bumaba or maapektuhan yung ating production or yung ating harvest. So, mga biotiko, yung kanina ay walang buhay. Ito po yung sakit na nagdudulot naman yung may buhay or yung nakakahawa. Yung kanina hindi yun eh. Kasi ano lang yung sa kataba, hindi naman nakakahawa yun sa mga pagbabago ng panahon. So, yun yung binanggit ko kanina ng mga nagiging dahilan ng sakit. No. Ito pong biotiko o may buhay, ito po yung nakakahawang sakit. Ano po yan? Katulad po ng amag or punggos. Sabi ko nga kanina, pag may punggos po yung ating kaya nung binunot yung puno, sabi ko wag na itataktak yung lupa or ugat kasi kakalat po yun. So, pag binunot nyo po yun, hayaan nyo po siyang maganda nga walang malaglag. Tapos sabi ko pag ganyan nga, pag nag-ano tayo, kailangan ma-experience ng fungicide. Kasi ang sasabi ko, pag nagbago po ng ganito at
mayroon diyang may punggos, hahawa po yan. Kasi sabi mga kapunin nyo, ang amag at saka punggos ay nakakahawa. So, gumagapang yan or ano. So, hindi katulad ng ibang mga nagdudulot na sakit na hindi siya nakakahawa. So, pag amag or punggos, mamaya pakita ko kung ano yung mga sintomas or klase ng punggos na umatake. Ano po? So, ano pa po yan? Mas lalo ang bakterya. So, yan, nakakahawa po yan or kumakalat po yan. Bakterya. So, iwasan po natin. So, pag yung halaman ay tinamaan na niyan, kailan po yan, ang last defense po dyan is binubunot. Or wag nyo nang patagalin po doon sa ano, kasi nga po makakahawa. Katulad nung mga, yung unang, ano doon, yung kamatis, kaya pinabunot po yung mga una doon kasi may tama po yun na bakterya. Ano po, so yan. Nakakahawa din po yung virus. Di ba tayo? Yung virus na ano yung tumama sa atin? COVID-19. COVID. Sa halaman, may ganyan din po. Di ba tayo, kinakwarantin tayo, nagkakaroon ng social distancing. So, sa virus ng halaman, ganun din po. Pag tumama yan, ang lahat po ng kalapit niyan ay kailangan pong patayin na or eradicate na po yun. So, sa iba nga po sinusunog yan, yung portion na ano, kasi namamatay siya. So, sa atin, hindi tayo pwedeng sunugin ng buhay, sinusunog tayo pagpatayin na kinikremate. Kaya hindi po na makalabas sa hospital kasi cremation na kaagad. Para maiwasan po yung pagkalat ng virus. Sa halaman, ganun din po. Nga lang, sa halaman, kagandahan sa halaman, kahit nakatanim pa siya, pwede mong sunugin. Lagyan din po ng ano sir, ng face mask. Yun lang, lagyan mo ng face mask yung halaman, para hindi siya makahawa. So yun. Yung iba dyan, pagkabunot, pag hindi sinunog, binabaon po sa malalim na lupa para hindi po siya makahawa. Kasi nga po nakakahawa siya. Pag may dumafo dyan na insekto, maaari niyang madala. Mamaya pag tinakil natin yung pest, alamin niyo kung sinong nagdadala ng mga bakterya at saka ng virus. Kaya po nalilipat din. Pero pwede pong malipat yan sa hangin, sa tubig, pamamagitan ng tubig, or sa pamamagitan ng mga insekto o hayop. Ano po? Sa atin, na naging carrier lang is mga tao talaga. So, hindi na patunayan na isasalin sa hayop at nalilipat ulit sa tao. So, dito, pwede pong isalin yung virus sa pamamagitan ng tubig, hangin, at saka ng mga insekto. So, kaya may kinalaman po yung insekto sa atin sa gulayan. Ano po? So, ano po itong pang-apat? Nematoda. Ano po yan? Nematodes. Sama. Nematodes. Galing! Nematodes. So, yan po ay mga bulating maliliit na halos microscopic na po siya. Hindi mo siya makikita ng visual ano lang. Baka yung nakikita yung mga uod, yun na yun ha. Or mga bulating, hindi yun. Yung maliliit pa siya. Nematode. So, yan po, mamaya discuss ko, ang inaatake po niyan yung ugat. Yung makita po yung nagbubukol-bukol ng ugat. Kaya lang yan, mapapansin nyo na po yan, pag papatay na ang halaman nyo at pag binunot nyo, pag parang may mga bukol-bukol dun sa ugat, nematodes po ang may kinalaman doon. So, kailangan po yun ay ano nyo. Kasi yan po nakakahawa din yan. Mas lalo pag hindi nyo sinanitize yung tinaniman yun, dun pa rin siya. Kasi, yun, parang may mga bulutong yung ugat. Unlike po sa mga nitrogen fixing na ano, katulad ng ano, talag nagbubukol-bukol siya. Yung katulad niyang sitaw, ng mga ano, na nitrogen fixing ano kasi siya, plants, or mani, ganon. So, talang nagbubukol-bukol po yung ugat nun. Pero yung talong, kamatis, pag meron pong nagbubukol-bukol doon na parang tamang bulutong, yun po yun. Nematodes po ang may kinalaman doon. Siya po ang singilin nyo. Wag po yung ibang mga, wag po yung virus, wag po yung bakterya, kasi iba po yung ano nun. Isa pa pong nagbibigay sakit po is yung parasitikong halaman or parasite. Parasite. Meron kasi mga halaman na parasite na siya yung parang kakapitan yung isang halaman. Katulad ng mga parasitiko. Yung nakikita natin sa puno, parasite yan Or yung mga orchids. Sa puno po, kung halimbawa sa mangga tumubo siya, parasitic po siya sa halamang mangga. Kasi inaagawan niya ng lahat ng bagay yung ano na dapat sa mangga. Kasi yung siya nag-uugat din So parasitic. Ano po? So yun po yun. May tanong. Pag walang tanong, ako magtatanong ha.
Okay ha. May tanong, sige. Mamaya, pwede naman mamaya. So, paano po natin matutukoy o makikilala yung mga sakit na ano ba yan? May buhay ba yung may kinalaman dyan? Or yung walang buhay? Virus ba yan? O bacteria ba tumira dyan? Or nematode? So, yan po yan. So, yan po ay nagpapakita po ng sintomas at mga aktual na nakikitang mikrobyo or sign doon sa halaman. Kaya sasabi ko nga, kung ang halaman, albo, talong, tinanim nyo ngayon, babalikan mo ng 3 buwan, hindi mo alam kung anong nangyari doon. So, pinabayaan mo. Maganda yung kung sa saging, tanim mo ngayon, balikan mo sa isang taon, saging pa rin yun eh. Bubunga pa rin yun. Sana hindi po. Kaya dapat yun, hanggat maaari nga, araw-araw tignan mo. Para nakikita mo yung sintomas nung, kasi sabi ko nga, hindi nyo pala nadilig na nalantas siya. Naku, may sakit yung ano, baka tinamaan ng bakterya. Yung pala, 2 araw ko na hindi nagdidilig. Malalanta po yung halaman nyo. So yun po yun. 2 linggo sir eh. Oh, despite na tama naman yung mga ginagawang tinuro sa inyo, irrigation, nutrition, so despite na tama yung ginawa nyo doon, nagkasakit pa rin yung halaman. So dapat malaman nyo po yun. Ano po? So magbibigay po siya ng sign or sintomas. So ano po yung mga palatandaan ng halamang may sakit? Kung ang halaman o alinmang parte ng halaman ay namamatay. So halimbawa, sa talong, ang ganda nung tubo ng ng halaman. Yung isang porsyon, ha? Talong. Ba't puro talong? Talong, ba't lagi talong naging isang pool? Parang nasasakit. Ang halaman na, parang ano na lang. Sili. 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 Anong doon? Ayun, so, ang ganda ng kamatis. Kamatis. Sili. Tapos, may tubig naman. May tawag dyan, may patubig, nasisikatan ng araw. Tapos, yung ibang kasamaan ay ang gaganda. Yung isang puno po ay nalalanta. So, yun po yun. Ibig sabihin, kung alin mang parte ng halaman ay, or yung parte ng isang halaman doon, or isang parte ng halaman ay may dapat nakikita nyo yon. Pero kung yung buong halaman, tama naman, may patubig, may naman tayong mga so maaaring po yon. Ang isa na lang po nung tatama doon is fungus at saka bakterya. Ayan. Yan. Sili. Binunod Ito na lang. po, sa palagay nyo nung tumama dito. Ha? Virus. Nematodes. Wala siyang buhol po pala. Hindi magaan ugat. Hindi. Pag kulang sa tubig po ito po ay fungus. Pag nag-iba po Kulang kulay sa sa may tubig. puno, usually sa may puno, fungus yan. Kaya nga sabi ko po, katulad niyan kanina nagawa tayo ng amag po, fungus. So mga fungus po ito. So nag-iba po ang kulay. Mas lalo po ko pag sa mga tawag dito, sa punlaan pa lang, mapapansin niyo po nangingitim yung bandang parte ng lupa, yung sa may tapat ng lupa. Pag yun po may mga itim or namumuti, fungus po yun. So, dumping off ang tawag doon. So, meron po, hindi naman na dahil nga po sa pabago-bago ng temperatura, may dalawa pong pwede natin gawin. Pwede pong preventive at saka dun sa pag-control. So, pag may tama na pong ganyan, maaga pa, tinitira na po ng mga fungicide. So, ang ginagawa po namin sa lahat ng FFS namin noon, preventive. Weekly nag-interval, nag-spray na kami ng preventive fungicide. Yung may mga copper fungicide. Mahirap ko yung sample eh. Pero sample lang ko na kaya. Pero copper, yung may copper siya na ingredient. So maganda siya, preventive. So ganun, preventive. Pwede rin po sa mga insecticide, bactericide. Naku, dumami cellphone. Baguhan mo na kasi yan. So pwede pong preventive, pwede rin naman pong dapat po pag hindi kayo nagpe-preventive, kailangan po nyo kaagad. Pag napansin nyo, tirahin nyo na kaagad. Ayun, So sabi ko kanina, dapat spray tayo ng fungicide dyan. Kasi pag malumigmig po, mataas po ang chance ng fungus. Ang fungus po ay namamatay sa sikat ng araw, kaya maganda nagpupruning pag mainit. Pero kanina kasi lumigmig, kaya dapat na-spray agad siya ng fungicide. Preventive po yon.
kaysa mag-spray tayo ng fungicide na nasa loob na siya or nasa ano na siya. So hindi mo na po yan makokontrol. So preventive. So sa mga farmer po, ginagawa naman po yan. Right after pruning, right after harvest, nag-spray na po talaga sila ng insecticide, fungicide, bactericide. Preventive po kasi siya. Huwag lang po kayo mag-spray ng bactericide, fungicide, insecticide 3 days before mag-harvest. Kasi nandun pa sa halaman yun or sa ganito. So right after harvest, pwede po kayo mag-spray. So pinapayagan po yon. Kasi nga po, ilang linggo pa naman kayo niyan mag-harvest. Pero sa sito kasi, halos ano yan, interval niyan, 2 araw lang, mayroon na naman. Mas lalo hindi yung sinaig ng gusto. So, ang iba po kasi, para yung marketable siya, 2 days before, minsan binababad pa nila yung ampalaya sa mga insecticide. So, hindi naman nila lahat. So, kung sarili yung tanim yan, ibig sabihin, safe yung inyong na-harvest. Kasi, yung iba nga dyan, namimili talaga sa palengke, talagang pinipili, makikinis. Siyempre, si Kuya, pinipili niya makinis. Yo! Na bunga. Sa bunga, grabe. Siyempre, ang mamimili natin, mas lalong mayaman, pinipili talaga nila yung magagandang ganda, ang kinis. So yun po pala ay bugbog sa gamot, kaya hindi wala siyang mga Kaya maganda pa nga yung may mga wood dyan eh. Ibig sabihin, hindi po siya ni-spray or hindi siya ni-spray before na mag-harvest. Kasi kung hindi, patay yun eh. Kung in-spray siya ng 2 days before. So, yung iba naman yung pechay, mustasa, ganun, ang pinipili natin yung talagang walang kabutas-butas. So, yun po yun. So, yung iba nga po, hindi naman sa tama yung sasabi nila kanina eh, in-spray ng formalin. Para hindi siya masaya lang sitaw. Sa isda, ganun din ginagawa eh. Paano yun, sir? Maninigas yun. So, para hindi siya maging So, para yung lifespan nung inyong ay tumagal. Mas lalo ang sitaw kasi, pag in-harvest mo yan, bukas, yung tutay na yan. So, kailangan yan. Kaya yung iba ginagawa ng paraan. So, pwede naman po yun. Ang iba, sabi nila, sabaw ng nyog, itutubog. Okay yun. Natural po yun. Pero kung sa mga formalin, delikado yan. Delikado. Di ba nabalita din po yung sa isda? May pahid yun, para tumigas. Oo, may tinutubog. Minsan may kulay pa nga eh. Sulbot po. Wala ko stress. Oo, para sa Yung tao iba, na iniinom, nanigas daw. para tumigas. Kaya pag hindi na nanigas, formalin ang solusyon. Buhay ka pa, iniiban sa mukha. At least, tumigas. Hindi, joke lang yun. Baka naman yan eh. Baka may gumawa, nakapatay tayo dyan. So yun, dapat maging mapamatiyag kayo, mapanuri dun sa halaman nyo. Huwag basta-basta gagamit ng isang insecticide, pesticide, fungicide, ito huwag muna. Kung ang halaman ay abnormal, katulad ng bansot, maliit o pangit ang hugis ng dahon, bunga, sanga o ugat. So, parang abnormal, hindi siya normal dun sa mga karamihan. So, maaaring may sakit po yung ating halaman. So, siyempre, pag hindi normal, abnormal. Yung talong sir, ano yan? Normal, abnormal sir. Okay, sabi mo naman ulit ulitin eh. Nakakasakit ka naman eh. Wala siya. Hindi, nalipat na siya sa pipino. Tingnan mo naman. Pipino, nalipat siya. Sir, Sa talong. paano yan? May formalin niya, sir. Tumigas eh. Pero matigas, no? Sa mga ganyan, hindi na kailangan ng formalin. Kasi matigas talaga siya. At ang talong nalipat sa pipino. Kaya huwag mo yung babanggitin. Sample nga, hindi ko na binabanggit. So yun na po ang naging problema siya, hindi siya nagkasakit. Maling lang po yung ating isang pagkakamali na hindi naman natin kasi hindi naman natin akalain na gano'n. Hindi sinasadya. Pero okay din naman kasi nga po yung iba naman ay maganda pati doon sa kabila. At saka yan naman po nung ginawa natin, sabay-sabay naman paglalagay ng pataba, di ba? Bago natin nilagyan ng mulch, sabay-sabay naman siya kaya halos magaganda yung halaman. Yung okra nga halos tumabal na. So yan, halimbawa, sobrang tabal, maring sobrang naman kasi siya sa nutrition. So sa nutrition maring din. Pwede rin. Kung
meron. Pwede rin naman yun. Kaya lang, mas maganda na yung, kasi dapat yan yung lahat, may sprayan din kasi, mga nag-pruning eh. Yung okra, nagtanggal tayo ng sanga, yung sili. So, dapat, kahit maano lang na, fungicide, mas sureball na tayo doon. Pwede rin yun, mga alternative. Pero mas, na kasi yung preventive tayo, para hindi masyadong apektuhan. Ay, sir, pwede yung yung ginawa naming yung asukal at saka yung mga gulay na Yung fermented? Oh. Meron ba dyan? Ayun yung mga nakasabit din, no? Pwede po yung spray yan, ba't hindi ginamit? Hindi pa namin nagamit yan. Hindi pa namin nagamit yan, sir, pati sa amin. Hindi pa nasala yan, hindi pa po nasala. Sala na yan. Nasala na. Yun, pwede pong gamitin yun, pero knapsack sprayer. Yun, para sayang naman ginamit yun, i-spray nyo. Hindi pa nagamit eh. Molasses? Hindi yun. Yan, magaganda yan kaysa chemical. Kasi sa mga insect, pwede pa siya nakakatulong siya. Yung mga kalaban insekto, mga ko sa inyo. Yung kalaban at saka kaibigan. Po? So, yung pangatlo po, kung sa kabila ng tamang pagbubungkal, pagpuksa ng peste, pag-aabuno, pagpapatubig, ay hindi nagbigay ng sapat o dagdag na ani. So, tama yung ating land preparation, irrigation, may dumating yung ating, magiging MS. Ha? Sir, may announce na ako saglit kasi hindi na po ako makapasok talaga. Announcement? Baka may gusto pong mag-national certificate to organic based sa production. In situ? Kaya lang di pwede ang government Sabi ko private kami. Hindi, sino pong gusto mag-enroll kasi may slot pa ako Kailan ba start nun, Tisali? Sa Lunes ko po malalaman. Okay. At with allowance po yun ng 160 a day. Sa Mariwas. Pero libre pagkain po na yun. Ay, sali kami lahat. Pwede kami sumali lahat. Mayroon nga po kayong allowance. May bayad na kayo 160 per day. Libre naman pagkain lahat. Accommodation libre. Tamang lang ang trabaho. 29. Maganda yun, NC2. Ganito, kaya nga po ako pumunta kasi parang may kulang pa ako sa islat. Kasi by Monday. Paano po pasok nga po pala? Kung 5 pa po yun. Kasi by Monday po kasi isasubmit ko na. So kung paano po pasok? Ano po yun, 8 to 5, 29 days. Baka po yung Monday hanggang. Ang gabi wala nang pasok. Wala. Ayun, pwede naman pala. May panggabi naman eh. Oo, araw-araw po yung 29 days. Grabe ka naman. Yun po nga ay national certificate organic vegetable production. Oo, 29 days po yun. Araw-araw Sa isang araw po, 29 days. Hindi, sa isang araw, ilang oras ang pag-attend? Ay 8 hours po yun. Aba, mahaba. Ay kasi sir, ang kinukuha po ninyo ay lisensya. Good for 5 years po yun, inire-renew yun. Ayun. Ay di po yung gusto ng pamangkin ko. Taga po rigid ang araw. Mismo sa farm. Kaya nga lang po ako nagtitito na ito kasi TESDA na nga po yung Mariwas Kano. TESDA po taga. TESDA yun, ano ba? With allowance po yun na 160 a day. Kayo, kung gusto po ninyo, hanggang Friday ko na lang po kayo i-accommodate. Kasi po, kailangan pumunta po doon dahil magpipill up kayo, gagawa namin kayo ng RSBS account number sa TESDA. Okay po. BRS. Ano po na yung pinsan ko, mama? Papuntahin na po ninyo kasi first come first serve po. Ay baka sabihin naman ninyo, kung kayo ay hindi kayo pinagsabihan. Di ba na kulang? Ano ko kayo kasi yun po ang kailangan talaga. Ma'am, pwede po once a week? Ay hindi po. Kasi kailangan namin kumita muna bago magtrabaho Ay talaga pong gano'n. Swerte nga po kayo kasi with allowance yun. Ako nag-aral po sa mga blati, gumastos ako. Bumayad po ako. Eto po, allowance, may allowance pa kayo. 160 ano. Kung yan naman sila wala allowance, pwede na. Pasok ko ngayon, tapos kunin mo na allowance ko ng
Saan kaya location niya? Saan yung location? Ha? Saan yun? So ano, bala na po kayo makipag-coordinate kay Ate Sally kasi dun po sa area niya yung gagawin. Kasi siya learning site na siya, parang TESDA certified pa, parang katulad po mangyayari kayo na yan. Kay Vic. Ay, pumunta po kayo doon. Naandun na po ang staff, ang HR. Kasi po kayo ay magpipill up tapos pipicture kayo. Ma'am, anytime ba may tao rin doon? Ha? Kahit anong Oh, meron Oo, wala. naandun. Depende yung wala. Everyday po na ano, kahit wala. May tao po. Kaya na-umpisa yun, ma'am. Ngayon na po. Kasi napatalo yung pinsan ko. Kasi nga po, sa Monday ko po isasubmit lahat ng 21. So ibig sabihin ang listing hanggang Biyernes pwede pa. Oo. So yung listing po hanggang Biyernes kasi Monday po sasabit niya yung list ng mga a-attend. Ano po? So training yan, may mga jogging yan. kung mayroon po kayong kilala at interesado, sabihan niyo na lang po. Ipalog na lang. Saan po ang area nun, ma'am? Sa Sa Kaysakat. Kaysakat, saan po banda doon? Barangay San Jose po. Doon po sa Kaysakat 1. Sa likuran lang po ako. Kaysakat na, po. para Biyernes. Icarus Hardware. Yung may Biyernes. pisa nito yun. Icarus Tubera Hardware. Icaros, hardware. Tanong niyo na lang po, Rizaliga lang. O mariwas ka. Huwag ka na magtanong, di ka naman pupunta eh. Hindi, i-recommenda ko lang yung kaibigan ko. Ano na? O ganun na lang po ano. Information lang. Salamat, Tisali. Oo, ay, pumunta kayo doon, nagtatampo. Sino? Sino nagtatampo? Tik schedule ko kasi eh. Tao kasi. Ang dami kong schedule eh. O, pareho tayo. Bukas meron na naman, kaya ano na. Wait po kayo doon mga classmate ha. Alam ko yung saan yun. Sa may Carlos lang. Mayroon ka naman ano, certificate dito. Kapikit. Pikit ang mata. Pikit. Oo. At kailan pala ang punta nyo sa ano? Sa farm. Kasi ang LGU. Uy, bukas pala tayo. Sa URS. Anong oras po? Alas 7, alas 8. Ang 7 dapat nandun na. Or mga 7:30. Kasi maaga po yun eh. Ano? Tapos yung punta ng ano ma'am, ng ating FLS. Kasi sa binangunan sa Friday nasa nasa Kamariwas ka. Tayo ma'am, ano schedule dito? Engineer, 22, pwede tayo sa kanila? 22? 22. Kasi wala na lecture. Sige kayong bala. Hindi mo na gano'n. Magbigayan na Oo, lang. yung mga ano. Sige po, kasi ipiprepare ko na. Ipiprepare ako dahil binangunan ng LGU sa Friday sa ano. 22? Usapan na lang. Sige. Okay na po. So may mga tanong po tayo tungkol dito ating dinidiscuss. Mamaya ako lang magtatanong, mga 1 to 50 lang naman yan eh. Tanong ko. Oh. Ilang kayo? 30. Tigi-isang tanong bawat isa. May premyo, isang pipino. Joke lang yan. So yun, yung okay na po tayo. So pag may tanong pong tanong ha, para ano. Kasi kung wala pong tanong, wala po akong isasagot eh. Kung may pong magsagot ng walang tanong, ayan, isa. Naninilaw ang dulo? Kalbos? Ano yan? Virus na po yan? Hindi na yan. Hanggang sa hindi na magbunga. Yung mga una yan, ma-harvest mo pa yun. Pero yung paano hindi na po yun, parang nababansot na rin po yun eh. Hindi rin na po yun. Ganun na rin po mangyayari nun. Parang nag-aamag din yung dulo. Ano na yan eh, parang ano yan ang tawag dyan sa ampalaya. Hindi, isang palaya ganyan din yan eh. Yung tawag dito, namamarako, parang namamarako na po siya. So, kahit anong gawin niyo po doon, hindi na yan parang, kala mo nga, hindi na lumalaki siya. Napapansot na po. Bacterial wealth yan kasi. Opo, ganun po talaga. Hindi na rin po siya. Hanggang doon na lang yun. Wala na yung paglaki. Kat putulin niyo po, hindi na yan So, wala na po yun. Bunutin na po. So, yung iba nga dito, ganun lang yun. Tapos yung parang nangungulot. So, yun, mga bacteria. Tsaka ano po yan. Virus ang umaatake dyan. So, yun po. Kaya po nagkakaroon ng sakit yung ating halaman. Maayos naman yung ating pag-aabono, tama naman kasi pwede po magkasakit nga yung ating halaman kung lagi sobra-sobra naman ang abono na nilalagay natin. Kaya kung maganda naman yung ating halaman, huwag na kayo magpataba ng magpataba, sayang lang. Ano po, so sa pagpapatubig naman, alam naman natin yan, so at least nadidilig natin ng umaga at hapon. So yun lang po yan. So despite na tama yung ating maginawa, mababa yung ani natin doon sa ni-expect. Ibig sabihin, nagkasakit po yung ating halaman. So, yun po natin ano yan. Ang alin po?
Basta ang abono po, tignan nyo po, kapag yan ang halaman ay maganda naman yung tindig niya, yung dahon niya, okay naman, huwag na po kayo maglagay ng pataba. So, ang ginagawa lang po kasi, kapag nakikita na natin parang naninilaw-nilaw na yung yung tapos parang maputla. So maaaring nasisikatan naman ng araw. So maaaring kulang na sa pataba. So dapat nakikita niyo po yung sintomas ng ating halaman. So kasi yung halaman magbibigay siya ng sintomas, dapat alam natin kung ano yung nagiging sanhi niya, ano po. So ganito po yung bakterya. So yung halos siya, pagkalanta ng halaman dulot ng bakterya or bacterial wilt. Yung ganyan pong klase ng halaman na unti-unti po siyang nalalanta, bacterial wilt. Ang halaman kasi yung ngayon hindi naman masyadong mainit tapos nalalanta siya, maaring may punggos, maaring may pero kung unti-unti lang po siya nalalanta hanggang sa malanta yung buong niya, maaring pong bacterial wilt yan. So kalimitan pong inaatake dyan yung kamatis, yung talong, so yung sili, mga kukurbit, sa luya. So daan-daan lang po o bigla ang pagkalanta ng mga dahon sa kabila ng sapat na patubig, may maputing katas na lumalabas sa pinutol na sanga. So despite naman na tama naman yung patubig nyo, kasi sabi ko nga, kaya siya nalanta baka kulang ng tubig. Pero kung napadiligan nyo naman, ng tama naman yung kahapon, nadiligan nyo din, tapos biglang nalanta, maaari pong tinamaan siya ng bakterya or ng fungus. Dalawa lang naman niyo po yan eh. Sa fungus naman, makikita nyo yan kung maitim yun sa bandang, yung pinakita ko kanina, sa puno. Pag may nangitim yun or may namuti doon, fungus po yun. So, pag yan na naman nalanta lahat, may bakterya na po siya. Paano nyo po malalaman na yung kamatis ay tinamaan ng bacterial wilt? Ganito po gagawin nyo. So, dapat, may ibasok po kayong malinaw, yung transparent, tapos, ilulubog niyo po yung katawan. Paano malalaman kung ang sakit ay dulot ng bakterya? Basong malinaw. Tapos, sa dulo, kapag may lumabas na parang usok or parang puting yun po yung bacterial Katawan ng halaman. Tubig. May tubig po yun eh. So, pag nilubog po nyo doon, mga ilang minuto at may lumalabas na parang usok na puti, ibig sabihin may bacteria po yung inyong doon, yung halaman ninyo. Po? So yun lang po yung madaling pamamaraan para malaman nyo. Sa yung baso, ganun po gawin nyo. So puputulin nyo po yun, bubunutin nyo na muna. Tapos puputulin nyo, lulubog nyo po sa tubig na transparent yun para makita nyo. Kapag mayroon po, ibig sabihin may bakterya po doon sa inyong taniman na maaaring makahawa. So paano po natin masusugpo? So sa mga plantation, ang ginagawa po dyan is mag-araro ng simula ng tag-init. Kasi po nga po, sabi ko kanina, bakterya, mga punggos, namamatay po siya sa sikat ng araw. So pag nabilad. So dapat naararo po siya ng tag-init. Huwag po yung pagka-araro mo, tinaniman mo kaagad. So tama po yung nabibilad-bilad din muna. Para yung mga bakterya, mga punggos, mga uod na nandun sa lupa ay mabilad at mamatay. So pwede pong gumamit tayo ng mga binhing matibay sa sakit. So mga hybrid kalimitan yan. So meron mga hybrid na mga tolerant sa ganitong bakterya, sa mga ganitong punggo, sa mga ganitong insekto. So meron po tayo mga ganon. So depende po sa inyo. So pag tag-ulan po, kailangan po itaas ang kama upang maayos ang daluyan ng tubig. So dito naman, hindi naman po yata ito nagtubig nung tag-ulan. Kasi may kanal naman. So kapag tag-ulan po, dapat mas mataas po yung ating bed or yung kamang tataniman. Sa tag-init wala po problema. At medyo mababaw lang yan. Or lang. So pwede rin po tayo magpalit tanim pagkatapos ng isang panahon. So crop rotation, tinuro naman siguro yan yung pagpapalit ng tanim or pagbabago. Para hindi ma-develop yung cycle ng bakterya o fungus at saka ng mga insekto. Mas lalo sa insekto, pag the-same yung tinanim nyo ng tatlong sunod, sigurado ako ang mga insekto napakarami na. Kasi na-develop po yung life cycle ng ating insekto. Mamaya di-discuss ko po So may pit na sanitasyon at kalinisan. So pero ang pinaka-importante po talaga is sanitation at saka yung dapat maayos yung malinis ang ating taniman. So yung mga katulad ganina, yung iba dyan, yung mga pinagpruningan, yung mga tinagal na kung hindi pinabaon, sinusunog or inilalayo. Kasi pag hindi,
tama yung sinasabi kanina na lilipat lang din po yan kung nandyan lang din. So nilinis nyo nga, pero yung pinaglinisan nyo inandun din. Pag sa mga gap, ano yan, certification or sa mga ano, hindi yan masisertifikahan pag ganun. Mas lalo kung mga organic certification. So maigpit po kasi sila doon. Yung sanitation, number 1 dyan. So yan, dapat bunutin at sunugin ang mga halamang nagpapakita ng sinyalis ng sakit. So yung lahat ng tinanggal nyo doon na binunot nyo at ano, pwede pong sunugin. Kung bawal po ay kailangan po ibaon sa hukay at tatabunan nyo para hindi po makahawa na ano po. Ano po yung sakit naman ng gulay dulot ng amag? So amag, ano po? So kanina ay bacteria. So ngayon po ay amag. So ganito po yan sa amag, mas lalo sa mga seedling stage, ano po? So pagkamatay ng mga punla, yung dumping off, pag yung punla nyo po ay sinsin or mga magkadikit, kaya nagpupula po tayo sa mga seedling tray para maiwasan yung sobrang dami. So yung mga apektado po niyan, katulad ng kamatis, talong, pechay at mga kuri, at ampalaya, kalabasa. So, nabanggit yung talong. Sample naman dito yun eh. Hindi sa akin yun. So, pagkalanta at pagkamatay ng mga pula, usually ang dumping off, sa pulaan pa lang, inaatake na. So, dapat, sa pulaan, dapat maayos yung pulaan natin. Kasi pag yung apektado na yung pulaan natin at nilipat natin, madadala din po siya. Ano po? So yan, ang ano po yan, ipanunuyo at pamumulok ng ugat at puno ng tangkay na siyang kinakapitan ng maitim o mapuputing amag. So dalawang klase ang amag natin, puti at saka itim. Kaya kanina kung maitim po yun, amag po yun, or kung maraming puting nakadikit doon, amag po yun. Yes. Sir, minsan kasi sir, di ba, nasa seedling tray pa po yung punla. Pag tinransfer mo sa field na sir, doon nagkakaroon minsan ng ano ng bakterya dahil nababali na ho agad. Bacteria po ba yun or ano sir, yung ano ng shock ng transplanting? Usually yan, ginagawa namin dyan, kung ginawa po dito. Ang ginagawa po namin yan sa mga farmer, before and after ng transplanting, nag-spray po kami. So, kami nga po, ginagawa namin sa nursery, tinutubog namin sa fungicide. Para po pag nilipat ay hindi, kasi ang fungicide kasi, sabi ko nga, pag nilipat mo yan, madaka dun sa ano merong. So, before and after, nag-spray po kami yan ng fungicide. Trichoderma. Maganda po yon kasi ano po siya, hindi siya chemical. So, meron tayo dyan mamaya di-discuss ko. May in-order po niyan sa Los Baños. Libre naman po yan pag in-order eh. Hindi na po tayo gagamit. Hindi tayo gagamit ng mga, mamaya di-discuss ko. Meron tayong mga Metaricium. So yun. So marami naman pwedeng gamitin. Trichogramma, meron din sa insekto. So may mga katapat naman po yung ating mga chemical spray. Doon sa non-chemical. Ngalan, naku, umamoy na. So, ano pa to, marami pang slide to. Sa unang part pa lang ha. Kaya sinasabi ko mga 3 oras to eh. Okay lang sir. Kumain muna tayo sir para ano. Tapusin ko muna ito tapos susunod. Wala pa ng mga alas 12, gabi ka naman. Talagang naamoy mo lang eh. Pero yung Puradan. Ang Puradan po kasi systemic yan. At the same time, ang effect niyan, it takes 3 months. So hindi namin nire-recommend din sa mga leafy vegetable. At saka yan, dapat yan nilalagay prior na magtanim. Kasi nga, ang effect niyan is 3 months. Kung sa talong nyo nilagay yan, kamatis, sa sili, maaaring ma-absorb pa po ng halaman at makukuha nyo din, lalo sa sitaw. So dapat yan, 1 month before, nakapaglagay na kayo ng Puradan. Or ng Puradan kasi ano na lang yan. Pinaka-ano niya. So yun, kasi ano po yan, systemic. Ang lason po ay pumapasok po sa katawan ng halaman. So kahit 3 buwan po ay nandun na siya. So kaya hindi siya pwedeng ilagay sa mga leafy vegetable, mga pechay, mga mustasa, kasi makakain nyo po yun. So parang nilalason nyo rin po yung sarili nyo. Sa sitaw mabilis, sa pipino mabilis anihin yan, 2 months lang ina-harvest na yung ano. So pag nilagay nyo po siya, maaaring nandyan pa po yung residue no carbupuran or Puradan. May tanim naman kami pansarili. Ayun.
So yung nilagyan nyo, pambenta. Yung hindi, pansarili. Kaya wag kang bibili. Magtanim kayo. Kasi ganun, mas lalo sa, ang iba nga po sa mais sa binubudbud po talaga sa pinakabunga. Sa puso? Bawal na bawal yun. Sa talbos. Kasi ang umatake po sa ano is yung armyworm. Napakano po nun, napakatibay nun. So kailangan po ng Puradan. Kaya lang nga sabi ko nga, meron mo ilang linggo na lang haniin mo tapos nilagyan mo ng Puradan. So pinagbabawal na po yan, kaya lang may gumagawa pa rin yan. So ang level po kasi ng Puradan is not yan eh. So kasarabos tulog talaga siya. Poisonous. Para lang gumanda yung ani, naglalagay po sila na gano'n. Di ba granular siya? Granular. Pwede ba siyang tunawin at Pwede rin po. spray? Parehong effect lang yun. Pero yung residue niya po ganun pa rin. Yung effect niya. Kasi systemic nga siya. Kaunting ano lang siya, maano siya, mapupunta na sa halaman. Kaya yung mga, mamaya pakita ko yung mga stream borer, fruit borer, patayan. Kaya makita niyo ang kikinis dahil doon. Ang tumurok doon na insekto, namamatay na agad yung ano niya. Kasi nalalaso na siya. Ano po? So yun po yung epekto ng Puradan. Palay pwede. Sa mga ano ginagamit po yan. Basta yung basta pwede naman po yun. Mga 1 month before magtanim, ilagay na. Kaya nga dapat sa mga ganito po, ginagawa po namin yan, hinaluan na namin ng kumpleto bago lagyan ng mulch. 1 month pa namin tinataniman pag may halo pong Puradan. So ibig sabihin, nandun lang po siya, pati yung pataba. So, hindi naman po yun naalis yung pataba kasi hindi naman po nag-evaporate. So, nakukulog lang po siya, bumabalik. So, wag lang muna pong bubutasan yung plastic mulch. So, before na magtanim, saka na lang butasan. So, ganun po yung ginagawa namin. So, yan. Pwede pong patayin ang mikrobyo sa lupa sa pamamagitan ng pagsasangag ng lupa o pagbabad sa lupa ng mainit na tubig. So usually, kapag kami sa mga school pinupulaan namin, or kapag kami nagde-demo, dinidilig po namin yan ng mainit na tubig or kumukulong tubig, yung pagpupulaan. So kailangan palamigin yung muna din. Kung hindi naman po, pwede po sinasangag, hindi lang kanin ang sinasangag. So yung lupa, pwedeng sangagin nyo. So para mamatay po yung mga mikrobyo, mga fungus. Kasi sabi ko nga, pwede rin naman po ibibilad nyo lang. Para, dahil nga po sa init ng sikat ng araw, namamatay po siya. Kayo makaibilad ng maghapon dyan. Kung ihalo mo sa abuhan? Hindi rin po. Kasi hindi naman namamatay po yung ano sa... At saka pag abo po kasi yon, pag nagdilig po kayo dyan, hindi na po bumababa ang tubig. Nasa ibabaw na lang po ang tubig, hindi na makapenetrate ang tubig. Dahil nababaraan po yung mga... ng pino. Subukan nyo po yan, maglagay ko ng abo, tapos diligin nyo. Hindi po bumababa ang ano. Ang tubig, nandun lang po sa ibabaw yan. Tapos, dinilig nyo ngayong umaga, di bumababa, sabi, ayos, basa pa yung ating halaman doon, may tubig eh. Yung pala yung ilalim hindi basa, tuyo siya, nalalanta. So, kasi nga po, hindi bumababa yung tubig. Subukan nyo po sa paano yung abo, waterproofing ano? Opo, parang ganon, subukan waterproofing? nyo. Kahit yung pinagulingan ng kahoy na abo, yung pinakapino noon, subukan nyo, ilagay nyo doon, hindi tatagusin po ng tubig doon. Kahit anong gawin niyo pong dilig doon, hindi yung lalalim. Hanggat di niyo po tinusukan yun ng ano doon, saka pala lalalim mo. Opo. So, yun po yun. So, pwede po rin, pag ano po yun, pag hindi nyo ginawa yun, pwede nyo pong maglagay din kayo ng chemical na pamatay amag doon sa binig. Pero yung mga seeds po kasi natin, katulad ng mga hybrid, is treated po siya ng chemical at saka chemical pesticide at saka fungicide. Yung color po dun sa buto ay hindi po yun kulay lang. May gamot po yun. Kaya bawal po siyang kainin o isubo ng mga bata. Kasi may ano po yun. Pero sir, may mga punla rin na hindi natubo eh. Ang punla po kasi is hindi naman siya 100% nag-germinate. Tignan mo po ang level dyan. Meron ano lang eh. Meron 85%. Ibig sabihin, out of 100 na seeds, 85 lang po ang tutubo doon. Hindi naman 100%. Kahit sa mais, sa palay, hindi po 100% na tumutubo. So, ang 100% lang tumutubo, yung utang sa bangko. Tubo talang tubo yun. Yun. Saka sa 5-6. So, yun po yun. Pero sa buto po, kahit inutang nyo po yun, hindi tutubo yung ano doon. 85.
15% hindi natubo. Ano po? So pwede pong iwasan ang sobrang sinsin ng pula. Yun nga po, yung sabi kong masinsin yung pula, kasi nga po yung amag ay napaka doon. Kahit din po sa pagtatanim natin, kaya sabi ko nga, very important yung planting distance. Kasi nga po, yung iba nagtitipid sa lupa, pinagdidikit-dikit. So, ang paglaki, para ng mga pechay na hindi na makaano. So, yun po yun. Mas lalo pag tag-ulan, yun po, mataas po ang incidence of fungus at saka ng bacteria at saka ng insekto. Gawa ng hindi po nasisikatan ng araw. So, pag tag-ulan po, dapat mas malayo po ang pagitan kaysa doon sa tag-init. So, kahit sa palay, ganun din po. Sa palay, 25 cm kapag tag-ulan, 20 sa tag-init, pwede na po yun. Sa mga gulay naman, katulad dito, pag tag-ulan po, inaabot yan ng minsan 75 to 80 cm. Pag tag-init po, pwedeng mga 60 to 70 cm lang yung pagitan niya. So, yun po yun. Diniscuss yan sa cultural management dapat. Na-discuss po ba yun? So, yun. Dinidiscuss yun na para mano natin yung pagitan. Bawat halaman po kasi may kanya-kanyang pagitan, space. Sa pag-aanak din, ganun din po. May space dapat yung nire-recommenda. Kaya lang, yung rekomendasyon na 1 year ang pagitan, sir. 1 year. Sabi na yun, 2 years yata. So, yun po yung sasabi ko. Dapat may interval. Saka, ganun din po. Or may space. Ano po? So, paano po natin masusukpo yung sa amag? So, pagkamatay ng mga punla or dumping off. So, alisin ang mga punlang may sakit kasama ang lupang may ugat nito. Hindi ko sabi ko kanina, kung may inatake dyan, alisin niyo po yun. Alisin niyo po yun. Huwag na pong tatak-tak na po. Yan, parang alisin yung pulang may sakit kasama ang lupang may ugat nito. Yan. Yan. Kung kanina, sakit na lang yung may tama, yung palibot po nun kasama na. Parang katulad po di ba swine SFF? ASF yung sa baboy. Ang sabi nila nun, 1 kilometer radius eh. Halimbawa dito may sinamaan yun, 1 kilometer radius lang po. Ganun din po sa dito. Yung isang puno sa gitna, yung palibot puno na alisin natin. Pag binulot po yun, itataktak, baka malaglag po yung puno. So sa tao, di ba, nagkasakit yung tayo nagka-COVID, yung isang bahay na-quarantine, yung lahat ng katabi hindi na ganun po siya sa halaman. Yung bahay ko, tinatanggal. Yung kapitbahay, hindi naman pwede tanggalin, kapitbahay mo na yun. So, maganda kung may gusto mong tanggalin kapitbahay, pasakit na lang dito. Tanggal kayo dyan. Ganun po yung sistema. So, para po maiwasan nyo yung pagkalat. So, kaya kung ayaw nyo kumalat, magkaroon kayo ng ganun para tanggal lahat ng kapitbahay mo. Ayan. Ito pa yung sasabi ng trichoderma. Ang laban sa may nabibili po nito. Kaibigan siya at kapakilabang ng amag. May kaaway na amag, para kung maraming amag kung hindi mataka sa akin, okay po natin so, matatagpuan sa halos lahat ng klaseng lupa sa nabubulok sa tao. Meron po tayong mga natural na trichoderma din o mga amag. So, pinapay tayo nito ang masasamang amag sa lupa. So, pag naglagay kayo dyan, ang hinahanap niya lang yung kalaban. Parang kung may sundalo, ang hinahanap yung mga doon sa taas, siya ganun din. So, sa insekto mamaya may ganun din. Ang laban doon sa hinahanap din niya yung kalaban. Pag walang available ng trichoderma, ay pwede po kasi amag din ang doon. Ito kasi dinevelop ko sa amag po siya. Oo, dinevelop po yan sa Los Baños na yun lang ang kanyang tatarbuhin. So yan, kaya lang po yan, dapat huwag po kayo mag-spray na ng any fungicide. Kasi fungus nga siya, mamamatay din siya. So, pag naglagay po kayo yan, iwasan nyo na po mag-spray. Kasi mamamatay din po siya. Kasi ang fungicide natin is, non-selective yan. Lahat ng fungus yan, papatayin niya. So, kung kaibigan ng fungus, kaya sabi ko, huwag nag-spray din basta-basta. Pero nga dahil sa atin naman kasi is, tao dyan, pwede yun, kung may ayaw mo, pwede yung kaibigan pala yun, trichoderma. So, yun yung mga hindi chemical. Sir, yung po, liquid smoke.
Hindi pa kami nakaano yan eh. Mokosako. Bira pa tayong gumamit yan dito eh. Pero na ano na yan, ginagamit na rin yan. Musok sa ako. Japan yan eh. Ewan ko si ano kung gumagamit yun. Hindi pa ako nakakon gumamit yan dito eh. Kami yung pinaseminar niya na So, dati po nung sumikat yan, ginagawa, pero ngayon parang wala nang ganong nalalam na gumagamit eh. Hindi, kasi ano din kasi i-produce eh. Mahirap din kasi siyang i-produce eh. Sir, yung ano po, yung pong leftover ng mga nagtatanim po ng mushroom. Yung fruiting bag. Ang fruiting bag, tinataniman lang mga leafy vegetable. Maganda siya kasi although na punggos siya, hindi siya kaibigan siya kasi nakakain niya eh. So hindi siya masyadong, kasi sinubukan namin yan yung mga pinatubuan ng mushroom, ginawa namin taniman ng mga leafy vegetable, maganda. Huwag lang yung may blocks. Oo, hindi lang yung mga contaminated. Di ba tayo nag-mushroom doon? Pinalis ko yung mga contaminated. Huwag lang yan. Katulad sa marami ng harvest eh. Yung mushroom natin doon, may 10 kilos na yan. O, lagpas na yung ginawa namin doon. Naka-harvest ng 5 kilos. Yung una lang, wala pang 1 kilo, 750 grams na yung unang harvest. So, ano lang yun, na wala pang 200 fruiting bag yun eh. Yun, kasama si ma'am doon eh. Sir, kung gagawin parang ano siya, para sa vermity, punggoti. Pwede naman pang-spray. Dito ko na lang sa trichoderma. Wala ko sir. I-order naman Trichoderma. naman siya. Hawa ka na lang ay mo. Pwede ay mo, pwede naman yan. Madali naman gamitin yung ay mo. Bahaw lang. Bahaw na kanin, tapos kaya lang kasi, walang natitirang bahaw sa kanya eh. Iba pala. Ibang bahaw inuubos eh. Hindi, pagka pumunta kami ng RCTC, dami nga namin. Feed and chick to po yun. So mamaya. Ano pong problema? Opo. Lipa. Taka na doon sa ano. Aphids yung aphids kasi sa akin insect yan. So mamaya discuss natin. Pero yun, ang ano dyan, kung masyado ng marami, ano yan, pwede kasi yung mga habang mga bulakan. Mabilis kasi dumami yan yung aphids. Maraming mangitlog yan eh. Ang aphids, pag meron, susunod dyan marami ng langgam yan. Video kayo, pasok mo sa YouTube. Ay mabango sa langgam. Ito papasok ko sa YouTube, makikita mo ha. Papasok ko sa'yo ha. So mamaya discuss din natin yan. So yung sa amag po, sakit sa gulay. Yan, katulad po mga sakit ng ng gulay, dulot ng amag. Yan, makita po nito puting sa pulbos sa dahon. powder milk dito eh, sa dahon. Powder milk. Big talong tanim. Parang namumuti po talong yung dahon. kamatis. May nakikita po kayo doon. Sitaw at mga amag po ang may dahilan doon, hindi po insekto. Okra. Powdery mildew, parang powder po siya. So, meron pa nga yan eh, downy mildew, powdery mildew. So marami yan. So apektado po niyan yung talong, kamatis, okra, sitaw. Talaga lagi tinatama ng talong. Ayan. Sir, yung talong na yan, yung tinamaan ng powdery mildew, sir. Oo. Tawag tumama. Hindi, basta namuti po yung dahon, huwag ko kayo mag-isip ng kung ano man umatake doon, punggos lang po yun. So kailangan nyo po lang spray ng fungicide. Fungicide lang. Or kung hindi man, kung ilan lang po yan, pwedeng tanggalin yung dahon na yon. Mas lalo kung matanda, ano naman na matanda na. So pwede nang tanggalin. Matanda na pero nagtatanim. Kung marami na po, pwede na pong tirahin nyo ng fungicide. Kasi apektado po ano yan yung green pigment ng ano. So pwede rin po yung okra, leaf mold. May sani, yung leaf mold. Itim na amag ang ilalim. Sa okra or sa bahagi ng dahon. Transparent na yung dahon niya. Amag lang po yun ha. Huwag po kayong mag-isip na tinamaan ng mga insekto, kinain ng insekto, hindi po yun. Amag po yun. Yung leaf mold naman sa kamatis yung yan, yung parang, yung ito po, parang may mga pulbos-pulbos dyan. Punggos po yan. Punggos. So, yung parang na yung kulay brown, nag-gray. Punggos po yan. Greenish gray. Parang gray na ganun. So, sa ilalim yan hanggang sa ibabaw. So, sponges. Kung hindi, tanggalin nyo po yan bago kayo mag-spray. Para hindi na ganong kumalat. Kasi mabilis kumalat po yan. So, pag tinamaan po kasi ang dahon kasi ang may kinalaman din sa bunga. So, importante, alagaan po natin yung dahon. So, yung sa leaf spot naman po, yung parang may mga bilog-bilog na parang kalawang. Leaf spot.
Punggos din po ang may kinalaman dyan. Hindi po yan kinain ng insekto, hindi po yan tinaman ng bakterya. Punggos sa dahon. hindi po Apektadong kumain tanim. yan. Punggos Sili. po yan. So pulong-pulong panunoy yun sa dahon. Punggos. Yan. Kala nyo mga binutas-butas na ano, punggos po yan, hindi yan kinain ng mga insekto. Ano po? So, dapat familiar po kayo dyan. Pag nakita nyo mga picture pinakita ko kanina, punggos na po umatake doon, hindi yun tinatama ng mga insekto. May ganyan yung sitaw natin dyan. O yun, so punggos yun. Kaya sabi ko mag-spray ng mga Pag-spray ng fungicide na pang fungicide. ano, yung preventive, sabi ko kanina, yung mga copper-based, preventive po siya eh. Kaysa marami na, saka kayo nag-spray, maaring yung sabi nga prevention is better than cure, sabi nga. Ano? Pwede na yung So gamitin. yung downy mildew, kung kanina, ano yung mildew kanina? Powdery. Ito naman, downy. Hindi yung downy ginagamit na yung Akala ko ganun pang downy. Mildew. Yan, sa ibabaw. Para mabango. Naninilaw din po yan. Naninilaw na parang naglalunch na ganun. Yan. Pulo-pulong paninilaw at panunuyo ng bahagi ng dahon. So, pwede pong tamaan dyan yung kalabasa, ang palaya, patola at iba pang mga kauri. Sa dahon, makikita nyo po parang naninilaw yung ano na parang transparent na rin. Kasi parang yung green pigment niyan, inaano niya na. So, yes po. Yung po sa papaya. Ay, iba naman po yun, baka yan ring spot, ano na eh. Virus na po. Kung masyadong marami na, kasi hindi na rin na ano yun eh, yung ring spot virus. Pero pwede rin tirahin po yun ng ano, fungicide. Question po, halimbawa po sa isang puno, di ba po yung mga branches dyan, mayroon pong isang dahon na, yung isang pirasong dahon lang na may gano'n. Pwede pong putulin lang. Pwede po, tanggalin nyo lang po yun, para hindi na po umawa. Pero kung lahat po yun meron na, kailangan nyo na po mag-spray ng mga, ano, para hindi na kumalat. Kasi pag lahat po meron na yan, apektado na po ang ano yan eh. Palayasin ng kapitbahay. Yung kapitbahay kasi yan eh. So, ito pa rin po, pag nakakita kayo, amag pa lang po yung pag-uusapan natin ha, hindi tayo nag-uusap kung saan-saan, hindi bacteria, hindi po. Amag, rust. Yung sa sitaw, ganyan. Yung Sa kadang gulay, dulot ang ng kalawang. So, punggos pa rin po yun. Ano po? So, dito naman yung pamumulok ng bunga. Kalawang ng daon, apektadong tanim, sitaw, at so, yung sitaw sa inyo, po yung mas lalilalim ng at bunga ang ng kauri. ano, napapansin niya kapag umulan. Phytophthora, rot, pamumulok ng bunga, apektadong tanim, talong. Pero ang kamatis tinatamaan din po niyan, yung bunga na para namumulok na ano? Endrat. Yan, endrat. Ano po yan? Punggos po ang may kinalaman diyan. Kaya pag umulan po at tumilan kaya kagandahan po sa may mats, pag umulan, hindi tumatalsik yung lupa na may punggos, hindi po siya tinatamaan. So, ang usually kasi yan, sa lupa may punggos, pag umulan, tumalsik yung lupa, kumapit doon sa bunga, nagkakaroon na po siya ng punggos. Ano po? Ang talong madalas tamaan, ano? So, napakagamit-gamit na talaga yung talong na yan. Talong. So, kaya lagi tinatamaan. Ganito lang po pagsupo niyan sa amag, ano po. So, unang-una po is sanitation lagi, sanitasyon. So, kailangan pitasin at bunutin ang mga dahong may matitinding tama sa panahong nagsisimula pa lamang ang sakit. So, yung tama yung tanong ni ma'am, kung yung isang pa lang naman yun, pwede mong putulin yun. Pero kung lahat yun, alam po, putulin mo na po noon. So, pero kung hindi, bubunutin mo na siya para hindi na lumaganap yung sakit or yung amag. Wastong distansya o pagitan ng mga halaman. So, napaka-importante po nun. Mas lalo kapag tag-ulan. Kasi nga po, dyan po siya umatake kapag tag-ulan. Kasi ang punggos is mataas ang population kapag malamig. So, yun. So, pwede po yung salit tanim, magpapalit ng tanim para hindi yung cycle ng ating punggos or ng ay masira. So, gumawa ng maayos na daluyan ng tubig. So, pag may tubig kasing stagnant, maaaring dyan na yung punggos, so nandyan lang siya. So kung maayos yung daluyan niya, naalis siya doon, nadadala. Kasi nga, dahil nga siya may buhay or nakakahawa, dahil nga po doon sa tubig, kaya siya nakakahawa, na nadadala. So yun po yun. So, pwede pa rin po yung binanggit ko kanina, pwede rin pong pagsasangag ng lupa, pagbabad sa lupa ng mainit na tubig.
Sa punla lang yan kasi kung isang hektarya sasangagin mo, patay ka. Sir, Ayun, sir. sa sangag na na lupa, pwede ihalo ang itlog. Opo, pwede. Ay, yung mga sabi ni ma'am, yung itlog, yung ano pwede isama ko? oh, yung shell. Oh. Hiwalay lang daw ang puti sa di kulay. Oh, di ba? Seryoso ka ba? Oh, di siya inahalo talaga yun. Opo. Dinudurog. Oh, yung yung shell, ihalo doon. Oh, lagyan ng itlog. Ano po ng itlog is calcium. Oh, sabi ni ma'am, oh. Oh, di ba? Ginagamit ko yan. Oh, yung shell. Oh. Hindi ka seryoso. Kaya sabi ko eh. Mga oh, calcium yun. Calcium yan. Pamalit po yan sa calcium nitrate na, no? Ang ginagawa po yan, sa aking thesis po, nung ako yung masteral ng thesis ko, ginamit ko po yan yung eggshell. Tapos binabad ko po siya sa suka na tuba. So kailangan, huwag yung sukang synthetic ha. Sinasangag muna. Sinasangag yun, tapos ibabad niyo po yung 1 kilo is 1 liter na na suka. So yung ginagamit ko kasi yung thesis ko po is organic, bawal kasi gumamit na So yun ang ginamit ko. Ang ganda po, pati yung bunga walang kasi yung calcium deficiency nangingitim ang bunga ng kamatis yung sa ilalim. So yun yung calcium deficiency. Calcium pala. Calcium yung itlog, di ba? Pwede po yun, pwede lang sabay. Basta wag lang po isang hektarya, sangag nyo. Kawawa tayo doon. So mga ilang lang. Pero hindi na pwede haluan ng tuyo, sir. Ha? Pwede. Tuyong So pwede rin pong gumamit ng mulch or kilib upang magprotektahan ng mga bunga. Yung sinasabi ko nga, kasi nga pag umulan at natilamsikan po yung bunga, nagkakaroon po nung pagkabulok ng bunga. Amag po ang may sanhi po doon. So dapat may kilib. Ang iba kasi gumagamit ng mga dayami, kaya lang yung ang dayami yung ginamit ninyo ay may sakit or may amag din, so maaaring maka-apekto din sa inyo doon. So ang last option po is yung chemical control. So pag wala hindi na talaga kaya, despite dun sa mga ginawa nyo, chemical. Para hindi naman kayo mag-suffer dun sa walang aanihin kayo. Chemical control na. So yan. So, di naman rekomendadong tinta, oras, at spray ang iba pa. So, mga fungicide, bigyan ko lang po kayo ng Ditin, Fuside, Kukuran, Binlate. Yun po yun. Pero marami pong klase. Basta fungicide sabihin nyo, ano po? Fungicide. So, okay na po tayo sa bacteria, okay na po tayo sa amag. Okay. Pag nag-spray po ba kayo ng fungicide, pwedeng haluan po ng ibang ingredients? May naka-label po doon, tignan po yung active ingredients. Meron po kasing minsan hindi siya match or hindi siya pag may amag. Hindi siya kailangan lang fungicide. Hindi sila parang hindi sila magka-match. So maaring tignan niyo po doon, may binabanggit doon. Hindi ko lang kasi kabisado yung mga chemical pero may mapapansin kayo doon, do not incorporate with gantong ingredients. Ano po? Kasi pag hindi, mawawalan po ng effect. So katulad ng hindi pala dito. Yung sa rice yung binanggit doon, yung tayo sa sa San Isidro na yung binanggit na yung 'di ba yung herbicide, pag hinaluan mo pa nung ganong klase ay maaaring humina yung kanyang kasi hindi sila compatible. So nakaka-problema. So basahin niyo pa rin yung label, po. Pati yung oras nandun po yan nakalagay, pati yung mixture nandun po yun. Huwag po kayong lumagpas doon kasi yun po ay napag-aralan na. So pag sumobra naman masyado may effect sa halaman. So pag kinulang naman, maaring tumawa lang yung inyong ini-spray kasi immune. So yun po yun. Tanong ulit. Yes po. Sa commercial scale ng pagtatanim, yan kasing mga insecticide, fungicide, naka-schedule na yan eh. Kahit walang insekto, naka-schedule na yan. Preventive po ang term doon. Oo. Acceptable ba sa GAP yun? Ang GAP po kasi, maaaring acceptable siya basta wag lang yung kasi ang GAP po kasi is 50-50. So unlike sa organic na fully organic talaga siya, wala talagang kahit konting chemical. Sa GAP po, may tolerable po kasi ang katawan natin ay kaya mag-absorb ng mga certain amount of chemical. Kaya lang pag lumagpas doon, hindi na ubra kasi tayo na malalaman. So doon po yung GAP,
may recommendation po doon kung ilan lang yung daming doon. 50-50 pwede po yun. Kasi ano yan, pagka, halimbawa, nagtanim ka ng halimbawa, kalahating hektarya, ano yan, sabay sakit man o sa wala. Preventive, ini-spray na po siya. Yung ganyan, scheduling yun, weekly. Kami noon weekly, yung kay Caramon, yung magsasakayang sintis na natin, series of, ano na ang ginawa namin dyan, mga trial, kasi nga bilang MS. So yun, so gap ang aming ano dyan ang aming ano. So yun, preventive, lalagay kami weekly. So, pag sinuri naman po may nagsusuri po niyan, pasado naman po siya. Kasi sa totoo lang, kailangan talaga kailangan po talaga. Kaya nga sinasabi nila ang organic is parang suntok sa buwan kasi hindi mo kayang i-attain yung production. So pwede yun mga small, katulad kanila Ate Sally, maliit lang yung kanilang area doon, mahala pa lang 2,000 square meter yan. Kung hectare po yung gagawin nyo ng ganun, mahirap. So talo po talaga ang farmer. Kahit mataas po ang presyo ng ano doon, ng bentano. Halimbawa, for example, ang sitaw kung hindi siya organic 50, baka doon kaya ibenta ng 150 yan. Pero hindi pa rin sasapat doon sa ano nga, kasi kakunti lang mo umaarap. Alma, kasi Escorpiso Farm. So, talo Alma. Alma, Ginagawa Escorpiso po nila, Farm. Sapat naman, Escorpiso Farm, Barangay San Jose. 13-20. Kaya sinasabi nila, kumain ka ng gulay at haba ang buhay! Kasi puro gulay naman kinakain ko. Kasi hindi sariling gulay yung kinakain mo, hindi yung sariling kanin. Kaya sabi nga kanina, tinutubog sa formalin, one day before na harvesting, inaano sa mga insecticide. Pero yung palaya, may ano po sila lagayan na ganun, tinutubog po talaga yun. Kahit walang balot po yun, di yung tinatake ng insekto. Yun po yun. Kaya mapansin nyo po, ang talong ganun din. Mapansin nyo may mga kulay-kulay pa yan. Yung nadami na naman yung talong. May namumuti, fungicide, may insecticide yun. So, makinis ang balat. So, sa mga, mas lalo sa sitaw po kasi, formalin tinitira dyan kasi nga mabilis siyang ma-deteriorate. Mas lalo kung mainit. Pag inharvest mo yan ngayong hapon, baka bukas ng tanghali. Ano na yan? Namumulubot na. So, ang ano lang doon, kailan, hindi naman sa paninira, totoo po talaga yan. Kasi dati, nag-ikot po kami sa gulay, sa mga palengke, meron ganun. At saka may nalaman kaming farmer na ganun ginagawa niya. Tama yung sabi ni Kuya, may tanim akong sarili. Doon ako kala nyo joke yun ha? Totoo yun. Yung pansarili niya, kaya nga pag pumunta ka doon, sir, dito pa ako pipitas. Sir, bakit doon? Wag po yun. Sa amin yan. Bago explain yun. Dalawa po kasi ang taniman ng farmer, mas lalong malalaki. Mayroong maliit yan, hindi yan yung sabihin mo. Mapabayang ka mamuha doon. Hindi, kuha po kayo doon. Dito huwag, may spray po ito Hindi lang wala. So, strategy lang po yun. Organic pala yun. May tanong pa po doon sa AMAP. Yes sir, isa pa po. Pwede po bang haluan po ang fungicide ng mga concoction po natin pag-spray or kailangan nahiwalay? Ang concoction kasi parang organic siya Yes sir. So, baka yung nasasabi ko, kasi yun chemical yun hindi siya magano. Pwede yun, kaya nga ang iba hindi yan sinasabay sa spray or hindi kagad nag-spray ngayon ng concoction, titirain uli ng ano. Kasi parang papatayin mo rin yung ano niyan. Hindi advisable. Foliar sir? Foliar, pwede ang foliar kasi pataba siya. Hindi siya insecticide or fungicide or ano. So, pwede yun. Ang iba kasi hindi nagsasama talaga ng dalawang ingredient, ay dalawang klase sa isang knapsack. Ang ginagawa lang kasi ng farmer para makatipid ng halo, pinaghahalo lahat doon. Nandun ang fungicide, bactericide, nandun na yung foliar. Na minsan, kaya sasabi ko basahin ng label kasi pag hindi, wala nang epekto po yung ini-spray nyo Kasi nagtalo-talo na po Kumbaga sa bata, pinainom mo ng vitamins, pinainom mo ng antibiotic, sama mo ng salagnat, ng sasipon. Kami pag nag-spray ng mangga, mga 5 klase ang nilalagay namin. Pwede po yun kasi ang mangga mataas ang ano niyan Kasi may naglalagay pa nga dyan ng calcium. Lahat po nilalagay na dyan. Sa halaman sa mga gulay po kasi medyo mahina. Parang sa resistensya din. Sa tao. Ikaw ba naman, bata ka pa, ihalo-halo mo na lahat ng gamot na papainom mo doon. Sa atin nga, pag may edad na tayo din yung, di ba, parang hirap tayong inumin na sunod-sunod yung
Ba, limang gamot na iniinom mo? Yung iba nangangayaw na eh. Iba na eh. Iba na yung lasa o pakiramdam mo. So hanggang 3 kaya yun. Mahirap lang kasi yung halimbawa, gusto mo na magbenta ng gulay na magandang klase. Pero wala ka namang choice kundi maglasod ka talaga eh. Opo, kaya nga yun po yung... Sorry ha, pasensya kayo. May lasod talaga ang gulay. Pero yung sabi ko nga po, basta tolerable po naman ng ating katawan, okay po yun. Kaya nga GAP ang ating nire-recommend. Kasi nga ang GAP is talagang na siya, pinapayagan naman po ng health, na kaya po natin yung GAP. Pero pag lumagpas na po doon sa GAP recommended, yun, huwag na po kayong doon. Kasi nga po, masyadong mataas na yung matutoxic na po yung ating katawan. Kaya sabi nila, kaya naman ako ng kaya ng gulay, nagkakasakit pa rin. Anyway, usually naman pag ginagamit namin, at least kung kaya namin ng green label lang, ang mga gamot, maraming label. May green, may red, may yellow. So yung green medyo na yun, mababa ang kahit inumin mo nga yun eh, madadala ka lang sa ospital. Pero hindi ka mabibigla. Pero yung red label, isang inom mo lang, talagang hindi ka naabot doon. So may din po siya, level of sa atin. Pag may intake level. So punta naman po tayo sa virus. Huwag po kayong malito ha. Yung sa bacteria, iba yung yung sa fungus, iba rin yung atake niya. Or iba yung mga sintomas niya. No? Sa virus, ganun din. So usually yan, unang-una po dyan, yung virus natin is yung mosaic. Usually yung tobacco mosaic. Sa mga lalaki, ang sabi nga dyan, huwag po yung maninigarilyo sa taniman. Ayun, bawal pala. Tobacco mosaic. Yung napag-aralan kasi, kahit nasusunog na yung tobacco, nandun pa rin yung bacteria, yung virus. So, iba't ibang uri ng virus gaya ng tobacco mosaic virus. Apektadong tanim, kamatis, talong. Ang sintomas niya po ay panliliit, pangungulot at paninilaw ng dahon, pagkabansot ng halaman, maliit at kaunting mamunga. So, pag yan po nakita nyo sa inyong halaman, virus po may paninilaw ng dahon. Ang tataas na nung ibang kamatis, yung isa ay patas na ninilaw-nilaw pa. Virus yun, kaya pinabunot ko na nung una dyan eh. Tapos halos patay na siya eh. So yung ang